mga DDS yan, ano, Sek, no? DDS yan. Pitanong ko sa kanila. Pitanong ako sa CICC and sa DICT. How about what happened sa ano? What happened sa Hulosulu? Because napunta ako ng Hulosulu, USEC and Secretary. Nakaranas ako doon ng downfall ng signal. Ng talagang wala mahirapan ka humarap ng signal talaga. Tama. Kung wala ka sa airport, walang malapit ang tower, saka ka lang magkakaroon ng maayos. Sir, yung sasabi niyo po 2G, 3G, doon may 3G. Tama. May 3G talaga. Tama. Meron din pong 4G, meron din pong 5G. Sir, meron na po bang magagawa ang DICT para po maabot natin yung wala talaga na signal na maayos ng ano? So yan yung isa sa mga binili ng presidente. Alam nyo, galing kasi ako sa telecoms industry. So isa yan sa mga reason kung bakit na-consider niya ako dahil telecoms, no? Sabi niya, gamitin mo lahat ng kakayanan mo para lahat ng sulok, bundok, kuweba, kahit saan, kahit sa laot may signal. Basulta, for example. Basulta yung pinakadulo na, pinakababa na, yung 3 isla na yan. Ang problema nila, yung microwave. Hanggat to that detail, yan po, nakakuha pa tayo na sa Japan, 700 million. Grant yan, ha? Hindi natin babayaran yan. Bibigay nila sa atin. So, prina-process na po yan. Matutuhog na yan sa Basulta. Pero, pag tinignan nyo, Basulta, tinututukan namin. Tinututukan din namin ng Batanes. Dapat kasi pag naayos mo ang Batanes, naayos mo ang Basulta, everything in between, natural na makukonek yan. So, mararamdaman yan sa 2026. Ngayon, baga sa bilyar preparasyon, prepare na namin yung Konektadong Pinoy. Nakaprepara na yan. Para mas maraming telco pumasok, yung data localization law, para wala nang agam-agam yung mga data center at telco dito about data policy. Third, aayusin namin yung tinatawag na fees and processing and what have you. Katuwang naman po namin dyan NTC. Kanina lang kausap po si NTC. Sabi ko kay NTC, doon sa mga commissioner natin na magaling naman, magbabago tayo ng focus. Imbis na matindi sa regulation, ngayon ima-market natin ang telecoms industry. Yun. Pag mas maraming telco na pumasok, hanggang Basulta, hanggang Batanes, lahat yan maganda na signal. Bababa pa. Sek, may tanong ako. Bababa pa yung presyo. Yung presyo, by the way, yun ang mahalaga. bumaba by 17%. Mabe-verify nyo sa 3 telco yan. Sila naman, again, pasalamat kami sa kanila, tumugon sila dun sa sabi ng Pangulo na dapat affordable. So 17%. Next year, bababa pa yan. Sek, may tanong ako. Kasi nabanggit nyo lahat mula parang Apari, ang Batanes, hanggang Ulo, hanggang dulo-dulo, no? Yes. Talagang ginagawa ng parang para nga magkaroon na ng mga internet signal, etc. Hanggang Cueva, kanyo pa nga eh. Tama. Sa Dapat. ilalim po ng dagat, Sek, meron ba? yun, baka hindi na muna. Kasi oxygen ang kailangan mo doon. kasi, mahirap doon. Kasi, Sek, may mga nagrarally sa ilalim ng dagat. Wala na kasing, may wala na kasama kasi dito sa ibabaw ng lupa kasi sa ilalim na ng dagat, nagrarally sila. Walang signal doon. Kaya tawag mga show ko. Mag-live stream doon. Wala eh. Baka may maingganyo silang Shokoy, Serena. Kapag kanilagyan nyo ng signal. pero alam niyo po, napaka-importante po talaga ng departamento ng CICC, DICT. Ang ano lang po namin ngayon, kasi po, tama naman po kayo na tumataas po yung ano natin eh, yung standing, kumbaga yung pwesto natin sa paggamit ng social media, especially Facebook. Ang tanong ko po ganito, Yusek, Sek, nakahanda po ba tayo? Ayan po yung ano eh. Nakahanda po ba tayo sa pagiging, siyempre po, pag may mga user, meron po tayo dapat dyan na security or yung restriction. Nakahanda po ba ang ating departamentong CITC at protection at mga lalong-lalo na po, especially dito po sa pag-aano po sa ating gobyerno. Actually, marami naman batas na ngayon na pinapairal na ini-enforce ngayon ng CICC. Siyempre, kaya directive naman ng ating Pangulo na to keep the internet safe,
Tapos binibigyan tayo ng policies naman ng DICT. Tapos kami execute. Kaya maganda yung flow eh. Opo. Yung direction manggagaling ho sa ating mahal na Pangulo, susundan ho ng policy na ibibabaho ni Secretary Henry sa aming mga touch agency. So kami, hindi na kami nag-iisip, execute na lang kami ng execute. So we execute on existing laws. Tapos naman, nakikipagtulungan din tayo do sa ating mga mambabatas na ang daming pasalamat po kami ni Sec. Henry na maraming sumusuporta sa amin ngayon na mambabatas to push for relevant laws. For example, yung tungkol sa social media pages, paano magkaroon ng jurisdiction over them, and paano masusugpo yung pagbabago ng batas, redefinition, ano ba talaga ang fake news, ano ba talaga yung mga online harms na yan. So ipapasok yan ngayon sa mga bagong batas na kinakraft natin. Tapos eventually, ang kasama niyan is mapapasunod na natin mga social media platforms. Pero to be fair sa mga kaibigan natin sa mga social media platforms, nakikipagtulungan naman yung mga local reps nila sa atin. Ang nahihirapan lang kami, medyo kulang yung powers nila dito sa baba. Kailangan pa tumawid do sa mga international counterparts nila. Halimbawa, sa ibang platforms, andito sila, pero ibabato pa nila sa Singapore para do sa policy nila. Wala na akong binabanggit eh. Ikaw yun. Pero yung sa Facebook, sabihin ko lang, i-acknowledge ko ulit. Si paring Mark Zuckerberg. Alam niyo po, sinulatan ko siya. Sinulatan ko kasi ayaw niyang tanggapin yung friend request ko eh. So, hindi sumasagot. So, totoo to. Padala mo sila ng kopya ng registered mail. O, pinadalan ko sa Philippine Mail. Natanggap naman, nakuha naman. Nakinig naman po. So, ngayon, ang nangyari, meron silang fast lane. Pagka may kailangan sila i-take down, dati kung sino-sino puntaan sila ngayon, may automated tool. Pag kailangan take down, demoted, ibig sabihin, hindi na magba-viral yan. Hanggat nagdidesisyon sila kung fake siya o hindi. Dati kasi, isang buwan na, hindi pa rin madesisyonan kung fake news. Eh kung after 1 month, doon ka pala magdi-decide, well, damage done na. Yun nga po, So, problema eh. Yun talaga yan. po problema eh. So ngayon, isumbong nyo lang sa 1326 o kaya kay Yusek Aboy, i-demote yan, ibig sabihin hindi nakakalat. Pwede. Tapos, pag nag-decision sila within 24 hours na fake news, take down. Madami po kami pinatitake Kumbaga, down na may ganyan. authority na po. May authority na po yung DICT, CICC na if ever meron po natagpuan na fake news na, di ba, page na fake news, talagang alarming, may authority na po tayo. Actually, hindi siya Pero authority. Ito yung sinasabi natin kanina na pakikipagtulungan natin doon sa private sector. Eh. Opo. So, this is the culture that Secretary Henry brought into the DICT at saka sa CICC at saka sa attached agencies namin. Eh. So, kung hindi naman kailangan brasuhin kagad eh. Mag-usap muna tayo ng mga stakeholders natin. So the demotion part was brought about because of continuous collaborations, pakikipag-usap. Sinasabi natin ang problema pag nag-viral yung mga videos na yan, damage done na nga eh. Yun nga po eh. Isang minuto lang, 1 second lang na nandyan yan, marami nang damage yan. So lumabas yung demotion features. So again, these are things na wala pang batas pero because of collaborations, because of cooperation, nagagawa naman natin. Pero we acknowledge the fact that may mga gaps pa rin na kailangan punuan. Pero For example, may idadagdag lang ako Sige po, Yus. Kasi karamihan ng mga tao baka inisip nila hanggang takedown kami. Opo. Hindi rin. Pinoprotektahan namin ang freedom of expression and Yun. speech. Tulad nito, yung ginagawa natin, may mga lumapit sa amin ng mga journalist, tapos sasabihin nila, Sec, tinake down kami ng Facebook, community standard. Kami naman, nagpa-facilitate ng coordination sa Facebook, Opo. na eto, journalist to. Hindi fake yung sinabi niya, etc. It's an opinion. So ginagawa din namin yon. So nagte-take down kami ng fake news at Kamusta naman po yung ano nila? Maayos Mabilis naman po naman. ang pagre-reply ng Facebook. maayos, better than dati, hindi nga sumasagot. Oo, ano? Oo. Sabi ko nga sa iyo, Yan po yung ano eh, yan po kasi yung talagang kailangan natin ngayon eh, yung prevention, tapos yung mabilis na ano eh, Tama. yung mabilis na reply ng government agency or yung authority. sabi ko nga sa iyo, mula nang naupo si Secretary Henry, Iba talaga. iba na yung Iba- mga pagbabago pagdating sa usaping digital. Oo, ang galing. Kaya Thank nga, nung napansin ko talaga, pansin eh, nawala yung mga nagte-text sa akin, nagsisend ng mga link, ng kung ano-ano. Ngayon, hanggang ngayon, wala eh. Iko-compare natin yan nung panahon, nung nakarang administrasyon, nila Duterte. na talagang matindi noon. Oo. Hindi ko alam kung si Alice Guo yung nagpapadala eh. Oo nga. Oo.
Pero